Nang mag-inspeksyon ang presidente sa construction site, nagutom siya kaya bumili ng siopaw. Ngunit habang nagbabayad, napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang cellphone sa tatay niya. Dahil dito, inakala ng mga trabahador sa tabi na isa siyang manloloko. Buti na lang at may isang babaeng mabait na pumigil sa kanila. Pagkatapos ay nagbigay siya ng 2 libreng siopaw sa presidente. Sinabi pa niya na kung sakaling magkaproblema ang presidente, bumalik lang siya para kumain dito. Siguradong sapat ang mga siopaw. Tingnan mo, ikaw na nagtatrabaho ng pisikal, paano ka makakain ng 2 siopaw lang. Huwag mong pabayaan ang sarili mong magutom. Habang tinitingnan ang mabait na babae sa harap niya, naramdaman ng Sihi ang matagal nang nawawalang pagmamahal ng ina. Dagdag pa, walang naging kapareha ang ama pagkatapos mamatay ang ina. Kaya kinuha niya ang contact details ng babae at nagplano na ipag-match sila. Nanay, sa hinaharap, aalis muna ako para magtrabaho. Ang batang ito, sino ang mag-aakala na pag-alis ng presidente? Ang manugang na babae ay itatapon ang gamit ng babae at sasabihin na nanirahan na siya sa bahay ng 1 linggo. Ngayon may kita na rin siya sa pagtitinda, kaya magrerenta na lang siya ng sariling bahay. Pagkatapos ay umalis na sila ng asawa niya ng walang awa. Sa puntong ito, wala nang magawa ang chairman nang pinilit siya ng anak niya, kaya't nagpa siya siyang makipagkita sa babae. Bago umalis, para sirain ang blind date na ito, pinahiran niya ng putik ang sarili. Nagkunwaring isang manggagawa upang makipagkita sa babae. Ngunit ang babae ay hindi man lang nagdamdam. Sa halip, inisip niya na isa rin siyang manggagawa sa lugar na ito at naging masigla. Nag-alok pa ng 1 pinggang siopaw para tikman ng chairman. Halika, tikman mo ito. O, magpapakilala muna ako. Isa lang akong ordinaryong manggagawa. Sa pangkaraniwang araw, narito ako. Nagtatrabaho sa construction site na ito. Kada buwan, kumikita lang ng 2 o 3,000 piso. O, tama nga pala. May isa pa akong anak na lalaki. Isa siyang gwardiya. Nakita mo na rin siya. Mayroon kaming lumang maliit na bahay. Walang kotse. Isa rin akong ordinaryong tao. Nakita mo na rin ang kalagayan ko. Ako, sa umaga, dito ako nagtitinda ng mga baozi. May anak din akong lalaki, pero ikinasal na siya. Iniisip ko lang na makahanap ng tao, na pwede naming mag-alaga sa isa't isa, at mamuhay ng maayos, para na rin mapanatag ang loob ng anak ko. O tama pala, ang anak ko ay naging abala sa iyo kanina. Ibibigay ko sa iyo ang pera para sa kanyang baozi. Naku, hindi na kailangan. Pare-pareho tayong nasa malayo para magtrabaho. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Tulong-tulong lang tayo. Kung hindi ka nag-aalinlangan, pwede tayong magkasundo. Mag-ingat. Ayos ka lang ba? Walang problema. Bakit mo ginamit ang katawan mo para saluhin ako? Basta't ayos ka lang. Kanina gusto kong sabihin. Tayo'y talagang magkasundo. Pareho rin na naghahanap ng seryosong relasyon. Tingnan mo. Paano kung magpakasal tayo? Sa hinaharap, bibigyan kita ng isang mainit na tahanan. Ame, lumipat ka na lang sa akin. Alaynan. Bigla kong naalala, may kailangan pa akong asikasuhin. Mauna ka nang mag-ayos. Susunduin kita mamaya sa pwesto. Sige, uuna na ako. Hello, Siohi. Nasa malapit ka ba sa lumang lugar ng construction site? Bilhan mo ako ng maliit na bahay na mga 50 metro kwadrado. Ngayon. Tay, sabihin mo sa akin ng totoo, bankrupt na ba ang pamilya natin? Chairman, ayon ito sa iyong kahilingan, na biniling bahay, pwede nang lumipat anumang oras. Maganda ito. Ito ay akma sa akin. Sa aking sweldo na 2,000 kada buwan. Tay, bakit ka lumipat dito? Ako at yung ipinakilala mo sa akin.
na tita. Kumuha na ng lisensya. Totoo ba yan? Haha, ang bilis naman. Sa totoo lang, mabait talaga ang taong ito. Napakasaya ko. Pero sinabi ko sa kanya, na ako ay nagtatrabaho sa construction site. Kaya naman, dito lang kami makatira. Hindi ko napansin, Lao Zhao. Medyo uso ka pala, gumagaya sa mga nasa pangkaraniwang tao na nagpapanggap na mahirap. Ikaw kasi, batang ito. Binilhan mo ako dati ng maraming mga babaeng mukhang pera. Pagkatapos ng inspection ko sa site ng construction, dumiretso akong naka-uniforme papunta roon. Gusto ko lang subukan. Hindi ko inakala na hindi pala siya isang taong mapili sa mahirap at mayaman. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, ako na mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Uy, batang makulit, tulungan mo si tatay mo at itago ito ha. Sige ba? Bakit, Lujo? Mukhang luma na itong bahay mo. Mukhang mahal ito ah. Lozho, bakit itong bahay mo? Luma na ang tinitingnan. Mukhang hindi mura ang mga kasangkapang ito. Huwag mong sabihin, ang estilo ng pagkukumpuni ay napakamoderno pa rin. Dati akong sumama sa isang proyekto. Ang amo ay may-ari ng isang tindahan ng kasangkapan. Walang pera para bayaran. Kaya ang mga kasangkapang ito ang ipambabayad sa sahod. Ganun pala yun. Lao Zhao, ang kumot na ito ay gawa sa cashmere, di ba? Aba, napakamahal nito. Napakabukas palad talaga ng boss. Hindi rin naman. Sila ay espesyalista sa negosyong pang-internasyonal. Maganda ang gamit na materyales. Ngunit itong mga kasangkapan ay may depekto at inayos na produkto. Hindi na nila kailangan. Ay, napakaganda na nito. Makakatipid ka ng maraming pera. Sa mga susunod na araw, kung pwede tayong magtipid, magtipid tayo. O tama. Sandali lang, kailangan kong lumabas saglit. Buntis ang manugang ko. Iniisip ko, bilhan ko siya ng mga gamit at dalhin doon. Sige, bibigyan kita ng dagdag na pera. Magdagdag pa ng suplemento. Sama-sama tayong pupunta. Ayos lang, ayos lang. Huwag mong alalahanin ako, magpatuloy ka. May pera ako rito. At saka, nagtatrabaho ka sa construction site. Medyo mahirap iyon. Lumaki na rin si Yunfan. Hindi pa nga kayo kasal. Marami pang paggagamitan ng pera sa hinaharap. Napakarami, itabi mo muna ang perang ito. Para sa kanya. Ang mga bagay na ito ilapag mo muna. Babalikan ko mamaya. Hindi ko na muna sasabihin sa iyo. Kailangan ko nang makipagkita sa aking manugang bibili kami ng ilang bagay. Mauna na ako ah. Ay, aalis na. Ay titingnan ko ulit. Andyan din ang balae. Nasa palengke ako. Bumili ako ng inahin para kay Lily. Kakatay lang, sobrang sariwa. Hindi si Liyume. Huwag mo naman dalhin ang kung ano-anong marurumi. Sa bahay, pwede ba? Nakakadiri. Hindi itong manok. Ito ay native na manok. Ilang araw na ang nakalipas. Nireserba ko na sa palengke. Ang manok na malayang nakakapaglakad sa bukid. Nakikita kong buntis ka. Napaka-nutritious nito. Makakatulong ito sa'yo na magpalakas. Hindi ko kailangan ng mga ito para sa kalusugan ko. Ito ang gustong kainin ng mga taga-probinsya. Hindi ko naman gusto ito. At saka, dugong-dugo pa. Dinala mo pa rito. Baka magkalat ng mikrobyo sa bahay. Paano kung magkasakit ako? Magkasakit ako, maapektuhan ang bata. Kaya mo bang bayaran ang gastusin sa gamot? Talagang napaka-nutrisyon nito. Kailangan mong magpalakas. Ayoko. Ito ay pampalakas ng katawan. Ayoko. Talagang kailangan mong magpalakas. Ayoko. Ayoko talaga. Ano ang sinasabi mo? Hindi ka ba manggagawa sa construction site? Yun pala, isa ka lang mabahong tagabuhat ng mga bato. Hindi ka pa nga tagalinis sa mall. Sabi ko nga pagpasok pa lang, naamoy ko na ang kahirapan. Kahit si Zhawi pa. Sa tingin ko, dapat mong palitan ang pangalan mo. Gawing kiisipang malikhain. Ikaw na ganitong tao, ay kapangalan pa ng aming chairman.
Tawagin mo ang manager ninyo, gusto kong makita. Kung sino ang nagpayag sa ganitong klaseng tao. Trabaho sa house. Kayo dalawa lang na walang kwenta. Karapat dapat bang makita ang aming manager? Umalis na kayo, bago dumating ang security. Hindi ko masisiguro na makakalabas kayo ng nakatayo. Sige na, Zhao. Umalis na lang tayo. Ang Zhao Group sa Beijing ay napakamakapangyarihan. Hindi natin kayang kalabanin. Lalo na, wala naman tayong dahilan para makipagtalo sa mga barbaro. Umalis na tayo. Walang problema. Sisiguraduhin kong ang mga nang-api sa iyo ay makakakuha ng leksyon. Hoy, pumunta ka sa tindahan sa loob ng 1 minuto. Kung hindi, umalis ka sa Zhao Group. Lulong ka na ba sa pag-arte? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Tigil. Pasensya na sa paghihintay, Direktor. Manager, bakit ka nandito? Tanga ka. Halos napatay mo ako. Narinig ko. Zhao's Luxury Store. Pati ang mga kliyente ay may 3 antas. Ang asawa ko ay kanina lamang. Hinawakan ang sapatos. At pinagsabihan na magbayad ng danyos. Ito ba ang bagong patakaran na itinakda mo para sa Zhao Group? Hindi. Zhao Group, walang ganitong patakaran. Ako ang hindi nakapagsanay ng maayos nagdulot ng abala sa inyo. Pasensya na talaga lahat ng sapatos sa tindahan. Pwede ninyong subukan. Pwede bang subukan lang? Chairman, paano mo harapin ang bagay na ito? Ibigay mo ang sapatos sa iyong asawa. Sapat na ba ang magbigay lang ng sapatos? Naintindihan ko. Huwag mong ilantad ang aking pagkakakilanlan. Lao Zhao, itong ginang para ipahayag ang aming paghingi ng tawad. Napagpasyahan namin na ibigay sa inyo ang sapatos na ito. Tama. Ang mga damit na ito maaari mo ring piliin ng malaya. Ito, tingin mo ba ayos lang ito, Director? Ito ang kanilang sinseridad. Pumili ka ng 2 at subukan mo. Salamat nga pala. Tingnan mo nga. Maganda ang damit na ito. Palitan mo ng isa pa. Kumusta naman? Magpalit ulit ng isa. Kumusta? Maganda. Senora, ang inyong damit. Salamat sa iyo. Mauna na ako. Ingat sa paglakad. Simula ngayon, ikaw ay tinatanggal na. Bakit? Kaninang iyon ay, si Chairman Zhao ng Zhao Group, pati siya nagawa mong galitin. Hindi kita kayang tanggapin dito. Dumating si Yunfan, tatay at tiya. Tama nga pala, tiya. Bumili ako ng munting regalo para sa'yo. Aba, ang bait mo naman, Yunfan. Basta magustuhan mo. Wow! Ang ganda ng pulseras na ito. 800,000. Ito, ang mahal naman. Yunfan, hindi ka ba nagtatrabaho sa sale? Bilang security guard, saan galing ang ganitong karaming pera? Wala. Tita, ang pulseras na ito ay nandoon lang sa pintuan. Nabili sa raffle sa harap ng supermarket. Alam mo na. Basta-basta lang ang mga presyo. Mga ilang daang piso lang. Ganun pala. Nagulat ako. Ang ganda talaga. Ganito ang ayos ko. Hindi na siguro mapapahiya ang anak ko, di ba? Siyempre, hindi na. Tita, kayo ba ay sasali sa kahit anong okasyon? Nga. Bukas ay kaarawan ng biyenan ko. Inimbitahan niya ako. Kakatapos lang namin ng tatay mo. Bumili ng 2 set ng damit. Oh, ang balay ko. Parang nagtatrabaho sa isang kumpanya na. Bilang punong inhinyero.
Talagang may mata ka sa pagpili. Hello, Pangulo, ang pulong ng board bukas. A-attend ka ba? Ipagpaliban na lang. Bukas ay attend ako. Ng kaarawan ng biyenan. Ay, tama nga pala, si Yauhe, yung proyekto sa Cultural Plaza na 50 milyon. Na proyekto. Kanselahin na ang bidding. Diretso, ibigay na sa Gauding, kahit na ito'y regalo ko. Sa biyenan ko. Lauzao. Tungkol ito sa proyekto mo. Bukas, isang trabaho ng paglalagay ng tiles. Hindi palaging may ganitong trabaho. Ganito na lang, bukasan, gawin mo ang kailangan mong gawin. Pupunta na lang ako mag-isa. Sige, pagkatapos kong magawa, pupunta ako. Ayos. Subukan mo na. Sige, isusuot ko para masubukan. Maglagay ng mga tili.